Nais umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipakremate na lang ang kanyang labi sa the Netherlands kung sakaling bawian siya ng buhay habang nasa kustudiya ng International Criminal Court o ICC. Ito raw mismo ang habilin ni FPRRD kay Vice Presidente Sara Duterte sa naging personal na pagbisita niya sa kanyang ama. Ayon kay Vice Presidente Sara, kapansin-pansing payat na si Pangulong Duterte, pero hindi raw ito nanghihina. Matibay pa rin ang pangangatawan at matigas pa rin ang balat. Ika nga, pabirong komento pa ni VP Sara, tila may skincare daw sa loob ng ICC dahil napaka-fresh pa rin ng dating ng kanyang ama. Wala rin daw sinasabi ang ICC Medical Officer na anumang seryosong problema sa kalusugan ni Duterte, kaya kampante raw si VP Sara sa lagay ng dating Pangulo. Samantala, tumanggi na raw si Vice Presidente Sara na magsampa ng kaso laban sa mga taong iligal na kumuha ng kanyang bank statements. Imbes na habulin ito sa korte, hinayaan na lang daw niya at sasagutin ang mga issue kapag dumating ang tamang panahon ng paglilitis. Kung hindi man matuloy ang kaso, nakahanda raw siyang magpaliwanag sa publiko sa ibang pagkakataon. Ibinunyag din ni VP Sara na posibleng hindi pa siya makabalik sa Pilipinas matapos ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Hulyo 28. Pero wag mag-alala, handa na raw ang kanyang mga abogado at saksi para sa nalalapit na impeachment trial. Kumpiyansa ang kampo ni VP Sara. Matitibay ang ebidensya at malinaw ang katotohanan. Habang patuloy na binabato ng isyu ang pamilya Duterte, naninindigan pa rin sila, matatag, matapang at hindi kailanman tatalikod sa bayan. Para sa mga tunay na sumusuporta sa pamana ni Pangulong Duterte, ito ang panahong dapat tayong maging mas mapagbantay, mas nagkakaisa at mas maingay. Ikaw, anong masasabi mo sa balitang ito? Sang-ayon ka ba sa naging desisyon ni FPRRD at ni VP Sara? Magkomento sa ibaba at pag-usapan natin sa comment section. Pakita lang natin mga kababayan. Alam nyo, ito this is not a mocking. Okay, I'm not mocking PRRD. Pero kasi gusto ko lang ipakita sa inyo para mas ma-figure ninyo kung ano kaya ang talagang naging itsura na ni PRRD. Kasi kahit po ako, yan din yung tinanong namin nung nag-birthday po si Sir Bong Duterte, yung kapatid ni PRRD, kung gaano na ba kapayat o ganito. Alam mo, sabi nga ni VP Sara Duterte, doble na ng kanyang arms. So, pinaano ko kasi ChatGPT, nagbigay ako ng picture ni Pangulong Duterte nung siya ay presidente at siya nung binatilyo pa. Kasi doon siya payat nung yung binata pa siya, doon siya sa payat. So pinagsama, tiningnan. Sabi ko nga sana naman hindi ganito. Kasi alam mo, sobrang naawa ko. At parang ganito po siguro kapayat. Kasi nung nakita natin, 'di ba, bago po si PRRD bago po siya nadala yung nasa eroplano siya papuntang Dahig, talagang payat na siya. Mas payat pa daw talaga ngayon. So sabi ko nga, paano kaya itsura nito ni PRRD? And so pinagawa ko kay ChatGPT, tiningnan ko lang. Hindi ko again this is not to mock PRRD or para anuhin. Hindi. Gusto ko lang ma-imagine kasi kung gaano nakapayat si PRRD talaga. Na ako mismo naawa na ako dahil 80 na yung tao. And I understand. Kasi naalala ko noon, nung lelang ko, lelong at lelang yung sa mga Ilocano. Yung lelang ko, nakita ko yung ano niya, yung parang bata-bata pa. And nakita ko yun hanggang pagtanda at halos umabutan ng 100. Nakita ko yung pagpayat talaga. Kasi nga when you're getting old, aside from hindi ka masyado ginaganahan kumain, yung pang mga muscle ay unti-unti nang nawawala. Kaya nga 'di ba ang sabi nila pag matanda, kahit papaano magbuhat-buhat para kasi yung muscle. Yan ang isa sa mga nawawala aside from the fats, mawawala 'yun. Kasi hindi ka na kumakain na maayos tapos may muscle pa na nawawala. So kaya yung lelang ko, talagang sobrang pumayat. Sa sobrang payat, pag hinawakan mo yung dito, mahahawakan mo na talaga buto lang. Ganun literal. Tapos nakalaylay na yung balat. Kasi nga, wala na kumakapit, wala nang muscle. So, alam mo, nung pinagawa ko ito kay ChatGPT, sabi ko, grabe naman yan, OA naman. OA naman yung pagka-edit ni ChatGPT. Pero kung iisipin mo, sa edad ni Pangulong Duterte na 80, mahigit, alam mo yun, ito'y posible na. Plus, hindi niya gusto yung mga pagkain sa loob.
So, halos wala siyang carbs. Dinaig niya pa yung, anong tawag doon? Yung nagkikito o kaya nag-intermittent dahil di nga masyado siyang kumakain. Pero may maya, magugulat kayo. Mamaya, kikito ko sa inyo. Impeachment complaint against you is a witchcraft. Witch hunt pala. Yan ang witchcraft. Sorry. Witch hunt. Dili siya witchcraft. Mo ginatinuod na kay ginabarang na yun. Ito tinood yun. Kasi binabarang siya nung nasa palasyo. Di ba may balitang ganun? Pero ewan natin, wala pa tayong ebidensya. No? Because you're a diamond, ma'am. It's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na naba. Kay duda na ko niya abot na gyud sila sa witchcraft sa ilahang kuan. Sa ilahang kagustuhan na Ma-impeach ka, ma'am. yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ay ang witch hunt, well obvious naman na no. Makita ninyo dito. Unang-una makikita ninyo nung budget hearing last year, no, na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro doon. Ang sunod doon, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa confidential records, no, sa Commission on Audit, ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na. Alvin, meron ako sa yung message. Parating nyo nga ito kay Alvin. Tanong nyo nga kay Alvin kung ano yung niya, kung ano yung cellphone niya. Kung USB-C ba o iOS na yung lightning pwede paki-ask na lang kung meron naman kakilala kay Alvin ha. Tapos i-message nyo po ako through some of our friends o kahit kay Anharot, better kay Anharot. Para makabigyan kita ng mic na merong dead cat ang tawag doon yung para sa hangin, hindi siya ganyan. Hindi kasi alam mo, he's doing his job well. Sabi ko nga, ang lupit nito, nakaabang lang sa labas. Hindi ko, alam mo yung bata ito nung taon to, sipag, nakaabang lang. Paano mo nabangan yung mga yan? Buti, ikaw nga pinagkukuha na ng source ng media, so kudos sa'yo. Pero again, ang alak di nilalagay sa utak, ha? Sa tiyan lang, ha? Tuloy. Mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo, doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic. Okay lang. Ma'am, my question kasi is that tinanong ko kay Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ng Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-fight sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroyed evidence is concerned, wala pong ginawa sa PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa talaga na ebidensya. At yung ibang Yan, issue na naman yan eh. Yung sinabi ni VP Sara Duterte na gawa-gawa. Issue ngayon niya sa mga ulul. Pero sa totoo lang, isipin mo, saan ka nakakita? Ha? Saan ka nakakita ng demanda sa'yo? Tapos pag tinanong nung judge, anong ebidensya mo? May witness ka ba? Wala po. Maghahanap po. May tawag dyan eh. Di ba? May tawag po dyan.
Oh, ewan ko, tanungin niyo yung mga abogado, may tawag sila diyan yung ganyang klaseng demanda na wala lang. Pag tinanong mo, wala po kaming hawak na ebidensya, tapos ngayon sinisisi nila, sinira daw ng mga Duterte yung ebidensya. Bakit hindi nyo itanong yung epal na contest na yon, yung abogadong epal? Ha? Abogado ng mga supporter ng mga terorista? Bakit di nyo tanungin? Di ba? Ba't di nyo siya tanungin? Bakit di nyo tanungin na, asa na yung sinasabi mo mga paratang nyo? Na EJK, asa na yung mga witness? Bakit di nyo ma-produce? Ngayon, ang nakakapagtaka, inaksyon na ng gobyerno na wala pa na silang hawak na witness or any evidence. Tapos sasabihin, sinira kasi ng mga Duterte. Hindi ba ho? Yun lang sana sa akin. Hindi ko maintindihan bakit yung mga ulol na yan, daldal ng daldal noon. Oh, isama mo na yung mga congressman na ang dami sinasabing, ito, EJK, EJK. Yung pala naman, wala. Wala. Di ba? Ngayon, magtataka sila. Anong kailangan Kasi siguro binura ni Duterte, gobyerno. Ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Will you be attending the SONA VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung natin, Korea natin na Filipino community natin. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in your district? Wala po. Dito lang kami sa Hague sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then darating sa susunod si Hanilet. So actually, dito po kayo sa SONA, no? Dito po here. Hindi. Oo, kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami and kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang. Grabe, no? Tama siya yung sinasabi niya dito. Play natin ulit, 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad. Nagigets yun, tindi, no? Lupit ng gobyerno natin, Pagdating doon sa mga OFW dapat i-repatriate, hindi nila ginagawa. Para bagang pinanghihinayangan nila yung pera. Pero pagdating naman sa mga witness, sila naman ang magbabayad para ibiyahe papunta sa ICC. So, yung kasinungalingan na hindi nakikipag-cooperate ang Pilipinas, alam natin isang malaking kasinungalingan. Di ba? Isang malaking kasinungalingan po na hindi nakikipag-cooperate ang Pilipinas. Ayaw na lang kasing aminin na kayong gobyerno, particular na, ikaw, tinatawag nating, sabi nga, sino man kanino ko narinig to, Mar. Si kay Sas, sabi ni si Sas. Kayong Mar. Anong Mar? Marcos Araneta Romualdez. Ito yung kayong Mar, kayo ang may kagagawan
ng pagpunta ni Pangulong Duterte doon. Ayaw nyo pang aminin, kesyo ang dami nyo pang sinasabi, kesyo ang dami nyo pang palusot. Eh ngayon, nangangailangan ng assistant itong mga witness, bigla ninyong kayo na magbabayad, kayo na magdadala, kayo na ang mag-shoulder, di ba? So ibig sabihin, talagang meron kayong partisipasyon. So isang malaking kalokohan na sinasabi ninyo na wala kayong partisipasyon. At nakakalungkot nga, mas inuuna nyo pa yan kesa yung tulungan ang ating mga OFW. Mas priority nyo. Kaya ang ibig sabihin lang, it simply says something about this Mar government. Ano yun? That the Mar government is focusing on politics, not on serving the people. That's the truth. Diba? You are focusing so much on bringing down your political enemy. Diba? Instead of focusing on solving the problems of our OFWs and our kababayan here in the Philippines. What kind of assholes are you? Mother, father? Gago!